Madilim na ang paligid. 12:00 na ng gabi at si Maya, isang dalagang estudyante, ay nag-aaral pa rin sa kanyang silid. Pagod na siya, ngunit kailangan niyang tapusin ang kanyang mga takdang aralin. Bigla siyang nakarinig ng marahang pagbulong mula sa labas ng kanyang bintana. Inisip niya na marahil ay guni-guni lamang ito. Pinilit niyang ituon ang kanyang pansin sa kanyang libro, ngunit paulit-ulit ang bulong. Parang may kung anong humahampas sa kanyang bintana, isang malambot na bagay. Nanginig siya sa takot. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana at sumilip sa labas. Walang tao. Madilim at tahimik ang paligid. Pero narinig niya pa rin ang bulong mas malapit na ngayon. Kinabukasan, nakaramdam si Maya ng kakaibang pagod. Parang may kung anong sumisipsip ng kanyang lakas. Napanaginipan niya ang isang babaeng nakaputing damit. Ang mukha ay natatakpan ng mahabang buhok. Ang babae ay umiiyak at paulit-ulit na nagmamakaawa. "Maya, tulungan mo ako!" Naging pang-araw-araw na ang bulong. Laging 12:00 ng gabi. Laging, "Maya, tulungan mo ako!" Naging mahina na ang katawan ni Maya. Parang pinatuyo ng isang hindi nakikitang nilalang. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanyang silid, nakakita siya ng isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Pagbukas niya, nakita niya ang isang lumang larawan ng isang babae. Ang babae sa kanyang panaginip. Sa likod ng larawan, nakasulat ang isang sulat. Ang sulat ay nagkukuwento tungkol kay Aling Celia, isang babaeng namatay sa isang trahedya sa kanilang bahay. Pinatay siya ng kanyang asawa at ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa kanilang lumang bahay. Naghihintay ng tulong upang makawala sa impyerno. Naintindihan na ni Maya ang lahat. Ang bulong, ang panaginip, ang pagod. Lahat ay konektado kay Aling Celia. Kailangan niyang tulungan ang kaluluwa ng babae. Gamit ang kanyang natutunan sa kasaysayan, nagdasal si Maya para kay Aling Celia. Humingi ng gabay sa mga banal. At sa wakas, natahimik na ang bulong. Ang pagod ni Maya ay nawala na rin. Nakatulong siya kay Aling Celia na makawala sa kanyang paghihirap. Gusto mo pa bang marinig ang ibang nakakatakot na kwento? Mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang horror stories.